DZME News Flash. Mga pangunahing balita na oras-oras inihahatid ng DZME News and Current Affairs. DZME News Flash. At ngayon, sa detalye ng mga balita. Magandang hapon, narito ang balita sa oras na ito. Mga negosyanteng nagmamanipula ng presyo ng sibuyas, pinakakasuhan. Detalye na balita mula kay Dang Garcia. Iginiit ni Senator Francis Kiko Pangilinan na pangalanan na ang mga abusadong negosyante na nagmanipula ng presyo ng sibuyas. Sinabi ni Pangilinan na mahalagang malantad ang pangalan ng mga inaakusang umaabusong negosyante upang sila ay pagpaliwanagin at kung may ebidensya laban sa kanila ay dapat silang kasuhan. Iniimbestigahan din ngayon ng Senate Agricultural Committee ang sumbong ng mga magsasaka ng sibuyas na wala silang access sa cold storage facilities dahil ang mga operators ay kasabwat ng mga middlemen at traders. Ito ang dahilan kung kaya't napipilitan ng mga magsasaka ng sibuyas na ibenta ang kanilang ani sa presyong dikta ng middlemen at traders. Sa ngayon ay nasa 21 hanggang 23 pesos na lang kada kilo ang pulang sibuyas mula sa mataas na presyo nito 80 pesos kada kilo. Malayo sa gustong minimum na kada kilo ng mga magsasaka na 35 pesos bawat kilo. Mula sa Senado, ako si Dang Samson Garcia para sa DZME Radyo TV. Para sa iba pang balita at impormasyon, sundan ang aming Facebook page. DZME 1530 o mag-login sa www.dzme1530.ph. Mula sa News Center ng DZME, ang Radyo TV. Ako po si Jade Ronato. Sumainyo ang DZME News Flash. Mga pangunahing balita na oras-oras inihahatid ng DZME News and Current Affairs. Abangan ang susunod pang maiinit na balita dito lamang sa DZME News Flash. Me Radio Time, it is now 1:42 in the afternoon. Me Radio Time is brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Fuji Denso. Quality above all. Upgrade your home. Upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. Whirlpool. Sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. MX3. Dito ako believe. Technogas Technique. Your cooking partner. That's the Technogas technique. PAGCOR. Play confidently. Log on to www.pagcorguarantee.ph. Me Radio Time is brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Exciting na bagong saya ang hatid ng Bingo Plus Mystery Box Go! Araw-araw kumpletuhin lang ang daily tasks sa Bingo Plus app para makakuha ng mystery boxes. Buksan ang bawat mystery box at tumanggap ng isang collectible Bing Bing logo. May siyam na iba't ibang Bing Bing logos na pwedeng kolektahin. Kapag nakumpleto mo ang lahat, may extra grand prize na naghihintay sa'yo. Mas maraming tasks na matatapos, mas maraming mystery boxes ang mabubuksan. At mas maraming ring rewards ang pwedeng mapanalunan. Kaya ano pang iniintay mo? Kumpletuhin ang daily tasks at simulan na ang iyong Bingo Plus Mystery Box Go Adventure. Tandaan, maglaro ng responsable. Ang paglalaro ay para sa kasiyahan lamang. Bingo Plus Mystery Box Go. Mas maraming tasks, mas maraming boxes, mas maraming rewards. Gaming can be addictive. Know when to stop. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PAGCOR? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, i-insure ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home. Upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. Start strong with internet that's fast, reliable, and easy on the budget with Cable Link. Lightning fast internet for streaming, gaming, and work. Perfect for speed seekers. On the court,
one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you. We rose above the odds. So can you. Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool Zen Inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Hi, I am Nina Rodil, a dentist. Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. MX3 capsule, dito ako believe. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. Pagrampa ko araw-araw, partner kong MX3. MX3 capsule, dito ako believe. MX3 reminds everyone to stay vigilant against scam messages. The company does not send cash promos via SMS. If you receive a message claiming you won money from MX3 and asking for personal information, do not respond. Always verify announcement through official MX3 channels. Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Extraordinary with alphabet ka mga sangkap nito. Tunay original at natural na suplemento. With MX3 Capsule Coffee and Tea. With MX3 it's for you and me. With MX3 dito ako believe. Hi, I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Nangunguna sa balita, opinyon, musika, impormasyon, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, Radyo TV. Panahon na para sa isang oras ng kaalaman, inspirasyon at tagumpay. Dito sa DZME Radio TV, sama-sama tayong mag-VIBE. Sama-sama tayong mag-vibe. Victory and blessings every day. From Monday to Friday, 2 to 3 p.m. Hatid namin ang smart learning, family wisdom, school empowerment, wellness vibes, at counseling for life. Live on DZME 1530 Radio TV, Facebook, YouTube. Kaya't saan ka man, siguradong abot ang good news at good vibes. Welcome to Archie Vibes. Afternoon, everyone, and welcome again to Archie Vibes. Learn design, transform your life with Ida and Archie JP.
naman, napakainit na Lunes. Magandang hapon. I am here at Archivibes at gaya ng pangako ko sa inyo ay marami pa akong ipapakilala sa inyong ibang mga arkitekto para malaman natin ang mga kwento-kwento sa buhay at mga roles na nagagawa ng mga arkitekto sa buhay nating mga Pilipino. So it is my honor to introduce our distinguished speaker, Architect Edison Ching M. Padilla. Angat po. Pakitaas daw yung mic ko. Yan, okay. Yan, pakitaas din yung teleprompter. Okay, ulitin natin. It is my honor to introduce our guests, Architect Edison Ching M. Padilla, known to many as Architect Ed, a visionary leader whose career reflects excellence, innovation, and service to both profession and nation. A proud graduate of UST, Siyempre, go uste. Architect Ed became a licensed architect in 2003 and an environmental planner in 2012. He is also a certified fire safety and occupational safety and health practitioner, underscoring his strong advocacy for safe and resilient communities. His influence extends beyond local practice as an international associate of American Institute of Architects, a member of NFPA, and a recognized ASEAN architect. He had brought Philippine expertise to the global stage. He has held key leadership roles in United Architects of the Philippines, as city building official of Valenzuela. He pioneered the 3S Plus electronic building permit system, the first of its kind in the country. His leadership continues as Vice President of the Vice President of the Building Officials Organization of Metropolitan Manila Incorporated, or BOOM, and National President of the Philippine Association of Building Officials PABO for the fiscal year 2022 to 2024, where he is notably the first architect to hold this position. In recognition of his impact, he was named Fellow of the Royal Institute of Architects Singapore in 2018, the 2024 PRC Outstanding Professional of the Year in Architecture, and most recently was named one of the 50 notable architects of the UAP in 2025. So please join me in welcoming our leader, innovator, and steadfast advocate for our profession, Architect Edison Ching M. Padilla. Good afternoon po. Good afternoon. Anything, ang haba nun ha. Sabi niya paikliin daw. Paano mo mapapaikli? Totoong gagawa mo yun. Thank you, Totoong thank you. nangyari yan. So, eto na. Ang napaka-simpleng description is you've done a lot. Thank you. For me, one of the biggest impact that you have sabihin na nating nagawa for the architects is when you are the national president for PABO. Kasi malaking bagay yun. No? Yes. Yan. So, and I know since then up to everything hanggang ngayon is you've been trying to help the profession. Pero bago tayo pumunta doon, alamin natin ang history. A fellow Tomasian, go uste. Yes. A fellow Tomasian. What were your reason? Ba't ka nga ba napadpad sa RT? Ba't nag-RT? Hindi, maamang story yan. Actually, ang gusto ko fine arts. Mm-hmm. Ever since fine arts. In high school, may magdodrawing, cartoons, comics, ganyan. Hanggang ngayon may comics ka eh. Yeah, so, fine arts talagang gusto ko, fine arts. Pero, kinausap ako ng masinsinan ng papa ko that time. Sabi niya, parang sa kanya, pang fine arts noon, parang, di ba, parang wala raw pera sa drawing, yun the usual one. Tapos, and, syempre, my dad was growing up during the war, di ba, yung post-war, di ba, so, construction ko, 50s, di ba, so, ginagawa, maraming tinatayo. So, he wanted me to become an engineer. Yun. So, typical, di ba, pag si engineer, di ba, maski sa probinsya, si engineer. So, ang tagal, ilang nights yan, nag-uusap kami, heart to heart, until na-convince niya ako. Sabi niya, siya pala nagsabi na rin, inopen niya about architecture. Sabi niya, total, mahilig ka mag-drawing, at wala namang problema sa math that time. Di mag-archi ka, sabi niya, archi, para may drawing pa rin, di ba? So, siguro, na-convince naman niya ako. So, nung convince niya ako, itong biroan namin, sabi niya. Nung na-convince ako, sabi, sige pa, kukunin ko na yung archi. So, sabi niya, sige, mag-enroll ka na sa PUP. Kasi malapit sa amin, sa Santa Mesa, di ba? San Juan ako noon. Biniro ko, sabi ko, ikaw pumili ng course eh. Ako pipili ng school. Ako pipili ng school. So talagang at that time, UP and UST lang talaga ang merong center for excellence. So, and then, sabi ko, UST tayo. Kaya nung high school, UST lang inexaman ko talaga. Parang sure ako na ito lang doon. So, awan ng Diyos nakalusot.
And until third year. Third year, hindi pa ako convinced, hindi pa ako masaya. Parang hindi pa to yung course ko. Ganon. And then, siyempre, third year deciding na yun. Alang lumipat ka pa. Yun. So, doon na siguro after third year, syempre kailangan 2 taon na lang tutuloy mo na. So naghirap ka na ng 3 taon. So tinuloy naman. 'Yon. Kaya doon tayo napadpad naging arty. Pero fine arts talaga ang first love ko. But it's nice kasi naka-continue mo pa rin naman yung pagko-comics. Ay, kasi meron passion, ka libro yes. on comics, passion, right? It's still part of you. Yes. So, from tinuloy mo sa Arky, paano ka napadpad into government service? Because that's, I would say, that's rare for architects. And then, ayan din, wala rin yan, wala sa plano rin yan. Hindi rin sinadya. Kasi even before graduation naman, ang exposure ko, kasi yung pinag-OJT-han ko rin na architect, design build. No? So, doon ako na-orient as design builder, contractor, construction. So, kaya nga irony nun kasi binagsak ko yung BT5 noon eh. Building Tech, di ba? Yung Building Tech, BT5. 2 beses ko kinuha yun, kaya master ko yun. Yung biro ko, master ko siya. Pero yun ang irony kasi Building Tech yan yung mga details di ba? Yan yung construction drawings Tapos biglang sa practice. Sino ba prof mo nun? Si Sityar ako nun eh. Sityar, oo. Yun ang nangyari. Kaya doon siguro ako na hilig kaya na-line tapos yung nga yung pinag-mentoran ko rin na nag-OJT ako na sa design build kaya naging practice yun. So for a while after graduation board pass pag-pass ng board yun naging practice. And then wala talaga yun wala sa plano na mag-government kasi maganda naman yung practice in fairness. Maayos naman and di ba sa construction naman or sa basta tuloy-tuloy lang yung project okay na. And then yun, it was offered. It was offered by our professor sa UST, si Tita Norma Alarcon. Si Ma'am Hoa. Siya po ang reyna ng history of architecture. Yes, ninang ko siya sa kasal. So, si Tita Norma, sabi niya, yun, parang in-offer, gusto mo ba mag-building official? So, parang ganun lang, parang casual, di ba? Casual na pero matagal na pag-iisip and all, and then, syempre, hindi mo alam yung papasukin mo rin, di ba? Because practice. It's a different game. Tsaka maski sa school, walang mga discussion masyado on government architects, di ba? Kasi yung mga professors din naman natin, very seldom na tsaka practicing lahat, di ba? Kaya talagang ang paglabas mo sa school, ang thinking mo is to go private practice talaga, di ba? Yun. So, yan, nung in-offer yon or nung tinanong sa akin, so nagtanong-tanong din ako sa mga friends. So, like, now, yung classmate ko rin sa UST, siya yung municipal architect ng Marilao, di ba? Si Architect Ardel. No? So, yan. Magka-batch din pala kayo. Classmate ko siya. Alam mo, 2003 din ako. Pero parang mahihain pa kasi ako. 2003? Graduate yun? Ano ba? Oo nga, graduate. Magka-batch ba tayo? Oo, 2003 graduate. Small world, hindi ko alam. Kasi mahihain pa nga ako. Yun, pero yun, si Ardel. So, tinanong ko siya, how is it in government? Mga nagtanong-tanong din tayo. And then, again, heart-to-heart ulit talk with my dad. Tapos, simple lang advice ng papa ko, parang bibihira yan in-offer with your qualification and all, di ba? Tapos, you can always parang resign kung hindi mo kinaya. Sa private practice para kung hindi mo kaya or So, pero, if it's not for you. Pero when I join, diba? Sabi nga, tarang 360, turn talaga in joining government service. Good thing is that my local chief executive, my boss din, now Secretary Gatchalian of DSWD, nung mayor siya. So talagang, he guided me and all, and may kita mo yung vision kasi niya yun, diba? Yung vision niya, kaya nagtugma doon. So, kaya, kumbaga, natapos na. Parang gano'n na lang, 9 years natapos yun. Nagtuloy-tuloy na. Yun. But I would say being part of government service as an architect is really yung puso mo nasa sa pagsisilbi talaga. 'Di ba? Because you're not just kasi as a private practice, you are of course as a professional basically, you are a man of service. So you're serving your client, and that somehow
also means serving the community. Pero ikaw talaga direct to the community yung service mo. So, I would say it's more noble in a way because sabihin na natin, it's not a typical path din talaga. Challenging. Yun ang sabi ko, challenging. At saka magkaiba na yung goals. Iba, dati iba yung fulfillment po pag natatapos mo yung project. May mga ganito kang na-undertake na projects, di ba? Parang, pero sabi ko nga, malaking bagay din yung iba-ibang projects yung nagawa ko rin before yung practice, 10 years practice before joining government. Kasi, I was on the other side noon, di ba? Tsaka ako mismo nag-a-apply ng permit before. Na-experience ko yan first hand. Kaya, nung ako na yung nandito, sabi ko, maintindihan ko na, and then maraming guidance nga from my mga boss. So, na-map namin saan dapat papadaliin, saan nagcho-choke, saan nagkapan. Yun ang mga actually marching orders noon. Kaya, magkaiba. Challenge yun. Pero, yun nga, wala talaga sa plano yung mag-government service. Wala sa, pero happy at with all the 9 years na ka mo. More than 9 years na. Kasi 3 terms si Mayor Rex that time, and then now, I'm serving under the leadership of Mayor Wes Gatchalian. So, second term na niya ngayon. And maraming mga innovations. Maraming innovations sa Valenzuela. Nabanggit mo na that, of course, before you came into the government service, you're in the other side. And I would say, the building officials are one of the most, sabihin na nating, misunderstood. Not just the building officials, but the process in itself. Kasi paiba-iba siya eh. Iba yung proseso pag nasa Valenzuela, iba ang proseso pag nasa Manila, nasa Makati, nasa Caloocan, nasa Mandaluyong, sa Tagaytay. When supposedly dapat pare-pareha siya eh, 'di ba? Can you give us, kumbaga enlighten us, bakit nga ba nagkakaiba at paano namin being on the other side, no? Yung nag-apply ng permit, paano namin mas maintindihan para hindi masyadong sumasakit ang ulo namin at ulo nyo rin. Kasi kapag hindi namin naiintindihan, kayo rin naman yung kukulitin namin, di ba? So, anong magandang tip ang maibibigay mo sa amin dyan? Hindi naman siguro tip, pero I'll just explain it lang briefly. No? Yun nga, ako na-experience ko yan before, nung private practice ako talagang iba-ibang city, iba-ibang locality, iba-iba requirements. Kasi naman din, honestly, if you read the building code, the building code is masyadong bare at saka masyadong open. Actually, wala. Walang detalye doon. So, yung isang ang line doon under section 302 and then 303, section 303 and 302, di ba? Once the building official is satisfied, then he shall course through the application, parang the process, 'di ba? So masyadong vague. So ang kagandahan nito, siguro pwede kong simulan when I became building official Valenzuela together with my other partner, fellow building official of NCR. We were called sa DILG by then Undersecretary Ostier Panadero, no? So Yusek Panadero, nag-usap-usap kami kasi parang nagtatanong din siya paano ba mapapabilis or ganyan. So, ayun na nga, in 2017, we started drafting the streamlining on building permitting system. So, as early as 2017. Tapos, 1 year halos yun, no? Lumabas yan 2018 January. So, you have the Joint Memorandum Circular 2018-01, spearheaded by DILG, co-signatory si DTI and DPWH, no? Yun nga, na-streamline na namin. Ang usapan nun, 5 days, lalabas ang permit. 5 days lang. Inclusive si fire. And then, ano yung mga features nun is that, doon na nagsimula yung introduction ng one-stop shop. Which diba? Is now, as we know, is ARTA. Tapos, nung 2019, lumabas naman yung Ease of Doing Business law, di ba? Yung RA 11032, which is under ng Anti-Red Tape Authority, no? So, anong kagandahan naman ng ARTA? Dahil sa ARTA, lumabas yung ARTA law, yung EODB law, dapat all government transactions will be either 3, 7, or 20 days, diba? Yun lang. So, hindi pasok yung 5 days na unang JMC. So, inayos ulit namin and all para mag-fit doon sa 3. Pumasok sa 7? Sa 7 siya ngayon papasok, no? Pero noon, ang ano namin talaga is highly technical sa dapat. Diba? Highly technical kasi mga professional review eh. Pero what we did na lang is pinili na lang ano yung mga project that can qualify 3 days, 7 days, and
20 days. So nasa joint memorandum circular ulit yun ng ARTA in 2020, no? Kasi after pandemic di ba? Yun. So ngayon, ang maganda lang ngayon masasabi ko, because of this joint memorandum circulars and wanting to do really the ease of doing business, no, sa mga clients natin, syempre yung mga owners or yung mga sa construction industry, streamlined na siya in a sense na at least the documentary requirements. So, noon, 7 copies ba? 7 sets, 6 sets, and all. Hindi natin Ako alam. 7 yung Diba? pinapa-print ko. Yun ang nasa kontrata ko. May practice, no? Pero ngayon, lahat ng LGU under the monitoring ng ARTA, dapat 4 sets lang isasubmit mo. So, for building permit, 4 sets. 1 goes to the owner, goes back to the owner. 1 kay OBO, 1 kay fire, 1 kay zoning. Diba? Kumukuha. So, and then, ano kagandahan din ng joint memorandum circular na yon is that the introduction of a unified form. The unified application form, meaning isang form na lang para sa OBO, para sa zoning at saka sa fire, no? Kasi ang dati nangyayari, pupunta ka isa-isa Punta ka sa barangay, punta ka sa zoning, punta ka sa fire bago ka punta kay OBO. Ngayon, tapos maraming repetitive requirements. Punta ka kay fire, hingan ka ulit ng titulo, hingan ka ulit ng ganito. Kay zoning, hingan ka ulit ng titulo, hingan ka ulit ng ganyan. No? So, sabi ng Anti-Red Tape Authority through the ease of doing business, kumbaga, once na lang yung hingian ng documentary. Pag-approve na to, move na, next na. Hindi, isa na lang. Kaya nga nangyayari ngayon, isa na lang ang isasubmitan mo. That's why nabuo yung one-stop shop. So, dapat andun yung one-stop shop. So, ang ano natin, ang challenge natin is that yung ating mga LGU, mga sama natin building official, really to put up their own construction one-stop shop para pagpunta ng applicant, andun na lahat. Diba? Andun na lahat. Andun na si zoning, andun na si fire. Hindi na yung pabalik-balik. So, you streamline the process. Sabi nga ng ano na to? Applicable na to sa lahat? Kasi nga supposedly unified. 2020 pa siya. Diba? 2020, yes. Unified na yan. So, kumare, pumunta kami ng certain LGU, ang hinihingi sa amin sa 7 o 8 kopya. Four lang sasabihin naman, ay sabi po sa ganito, ito pwede. Yes. They should, four copies lang. Occupancy, if you now done with your construction, tapos na. So, mag-apply ka na ng certificate of occupancy, 4 sets din. So, 1 goes back to the applicant, kailangan may kopya ka. 1 goes to OBO, another to fire, and then the 1 goes to assessor. Kasi tapos ka na. Dahil, hindi, napalitan. Kasi si zoning, you don't submit naman occupancy kay zoning dahil sa first part lang naman siya because of the land use, di ba? So, yung pang-apat na copy for occupancy, kay assessor na kasi yung improvement mo sa amilyar, di ba? Yun. And then, ang maganda rin doon sa GMC, sabay na ngayon, simultaneous mo i-apply yung Certificate of Occupancy and your CFEI, yung Certificate of Final Electrical Inspection. Sabay na yon. Dati kasi nauna muna yung occupancy para yung kuryente, di ba? So ngayon sabay na. Dapat palang dali-dali na. Kaya actually marami na ngayong talaga innovation. So that's why we standardize the form, the application form. We standardize the documentary requirements. Nandun din sa checklist lang yon. So pag wala sa checklist, hindi pwedeng hingin. Yes. 'Di ba? Yun. So totoo yan. so ngayon, yun din ang basis ngayon. Once you submit your application, dapat may checklist. Yung first page mo talaga checklist. Kasi ikaw mismo, bago mo i-submit, sine-check mo, di ba, kung tama. Pag pinasa mo ngayon yan dun sa one-stop shop, checkin din yun kung kompleto. Ayun. Malinaw malinaw. Merong checklist, merong listahan. Kasi po, kung titingnan natin yung checklist, the requirements in itself, especially for architectural plans, ang simple lang naman ang hinihingi site dev, visibility, ganyan-ganyan. Drawing requirements. Diba? Yung listahang yun, basta meron kang kompleto nun, supposedly, pasok na. Ano po mismo ang chine-check ng building official sa bawat plano? Ang ano niyan, ang lagi natin tinitignan, una, nag-submit, diba? Pag nag-submit. So, first step is the submission. We check completeness. Yes. So, yun nga, kung kompleto kompleto lahat ng dapat. drawing. Kasi minsan, sa totoo lang po, minsan, pirma ng client nakalimutan. 'Di ba sa box ganito, ang dami noon 'di ba? Yan, minsan or yung ibang box hindi finifill-upan. 'Di ba syempre form 'yan dapat kompleto, ayusin, 'di ba? So isa 'yon, no? Minsan doon. And then minsan PRC yung PTR na miss minsan paso na pala. Yun. Kaya babalik talaga 'yon, 'di ba? So and then yung ibang mga requirements
like title, syempre ang required natin is at least yung blue, 'di ba? Yung certified true copy from the Registry of Deeds, 'di ba? The blue one, 'di ba? 'Yon. And then syempre kung hindi nakapangalan sa iyo, may mga additional 'yon, like secretary certificate if corporation, kung deed of sale, at least proof na ikaw yung nag-a-apply. Kung hindi naman umuupa ka lang or what, then dalawa yung pumipirma, 'di ba? Isang applicant, the other one is the consent of lot owner. So syempre kung sining lot owner dapat pumipirma din doon, no? Eh minsan bumabalik, bakit? Kasi nung chinek namin sa title pala 5 yung nakapangalan. Di 5 dapat pipirma. Hindi naman sinabi nung 4 na pwede ka magpatayo dyan. So dapat yun. Kaya minsan yung mga ganun muna na check natin, completeness, 'di ba? Completeness lang. 4 na set ba, tama ba, ganon. So and then after niya na process na basic compliance, yung minimum compliance mo sa code, 'di ba? Setback, mga ganun, parking requirements, opening on firewall, those are yun lang naman madalas kasi we don't hindi niyo naman papakailaman yung design. Yun we don't, 'di ba? Pero ano ang mga naging compliance lang to the law. Ang mga common natin, maid's room. Pag naglalagay ng maid's room, ang sobrang liit. Maliwanag naman sa building code, it should be at least 6 square meter, 'di ba? 2 by 3 at least. So minsan yung ganon. Yun, syempre kung below minimum, paano siya papayagan? Paano kung sa atin na lang? Paano kung totoo, ang intention is maid's room pero nilagay storage? Lumulusot. Hindi, kasi again. Kasi yun nakasulat Hindi, kaya nga, yun isa. When you apply for a building permit, ang ano dyan is, wala pa. Wala pa nakatayo dapat. Correct. Kaya sa City Hall, desktop review yan. Wala namang inspection dyan Ang nag-i-inspect po sa City Hall pagka building permit, yung zoning. Kasi chine-check kung tama ba yung location, 'di ba? Yung plan, 'di ba? Pero si building official, hindi nag-i-inspect yan. Kasi review pa lang technically wala nakatayo dapat 'di ba? So may mga pinapapunta tayo just to check if they started already construction kasi nag-i-inspect pa rin. 'di ba? Kasi kung nag-start, 'di ba? Dapat 'di ba? Kasi Again, nga dapat talaga wala. Nag-apply ka pa lang magsimula Pero yun nga, pag ni-review, kung ano yung nakasulat doon at pasado naman, syempre may issue ng permit. Kaya minsan nagkakaproblema once you apply now for certificate of occupancy. Kasi any unauthorized change, 'di ba, is also a violation of the building code 'yon. Architect, eto sa totoong buhay may mga lumalapit sa akin, as-built na. As-built na yung pinapagawa dahil nag-a-apply sila ng business permit. Dahil wala silang occupancy permit, hindi nila ma-apply yung business permit, at dahil wala silang occupancy permit, ibig sabihin wala rin silang building permit. So ang nangyayari, as-built yung papagawa, parang pabaligtad. So paano pagka ganun? Are there penalties? Ano yung consequences? Okay. Yun ang kagandahan ng building code, no? Ang building code is a compliance-based code, 'di ba? Wala kang permit, apply mo lang. Kung nasita ka, gumagawa ka ng walang permit at sinita ka at hindi ka huminto, there are administrative fine like 8,000, 10,000 pesos, 'di ba? Pero tandaan natin, baka hindi alam ng karamihan, may criminal yon. May criminal liability. So pwede akong magpakulong. Pwede kang ma-charge, Pwede kang ma-charge ng sa criminal case. Pwede kang mag-file ng criminal. Ang building official will file criminal case against contractor or builder or homeowners na continues to build and doesn't follow the necessary work stoppage order or notices from the City Hall. Pwedeng mag-file ng criminal case dyan. Kulong yan. So sabi sa building code, 2 years or 20,000 penalty or both. Yun. So anyway, yung tanong mo. Ngayon ko lang nalaman yan Pero that's a very good thing to know. So ang tanong mo, paano gagawin? Again, kahit as-built, sabi nga, pwede naman mag-comply. Wala naman problema. Compliance-based code ang building code. So magsasubmit ka lang. Pero again, kahit na as-built yan, we treat it as new. As if walang nakatayo. Kasi new application yan Ang penalty lang nun, there's a penalty there that sabi sa building code is 100% surcharge. Meaning, times 2 ang sisigilin sa iyo. Kaya mag-apply na po kayo dahil doble yung gastos nyo. Times 2 yung fee, di ba? At saka plus 10,000 penalty. 10,000 pesos penalty on grave violation of construction without permit. No? Pero, ang problema kasi na nakakaharap ng mga ibang mga gas built is dahil
tinitreat siya ng building official na bago. So pag non-compliant yung building, kahit sabi mong existing na, Oo. mapipilitan ka mag-comply. Walang setback. Correct. 'Di ba? Wala kasi. Kailangan yung planong ipasa mo tama. At yun din na Kahit nakatayo. Kahit hindi yun yung nakatayo. Ngayon, pagka naipasa mo ng ganun, kailangan baguhin yung nakatayo. Oo, syempre dahil kumbaga yun na nga. Nailusot kasi kaya nung hindi una, nag-comply. yun, wala na tayong magagawa nga doon, pero yun ang nagiging problema talaga. Doble na gastos sa payment on the fees for the building permit, plus penalties, madodoble rin yung gastos mo because ipakukomply talaga. papakomply. So kung wala kang setback, babasagin mo yung wall mo at maglalagay ka ng setback, 'di ba? Kung yung firewall mo may bintana, isasara mo 'yon, 'di ba? Yes. So doble rin yun yung gastos. Kaya sumunod na po tayo, no? Mag-building permit na tayo sa simula pa lang. Hindi, more than anything, yung campaign din natin na you get the services of a professional. Yung professional in the construction industry, 'di ba? Na talagang that handles and prepares the plans. Hindi yan, sabi nga kasi nung iba talagang dagdag gastos. Pero 'di ba? O ngayon, anong mas malaking gastos? Diba mas malaking gastos? Tsaka perwisyo, 'di ba? Dahil mas mahal yung mag-demolish at magpagawa ulit. At saka syempre yung hassle dahil hindi ka makakuha ng business permit. And again, requirement 'yan ng ibang office like sa BFP nga, 'di ba? Bago ka mabigyan ng fire safety clearances nila, 'yon. So you weigh, 'di ba? Yes. Pero again, the building code is really a compliance-based standard. Kaya nga wala naman sinasabing kumbaga, kung willing ka naman mag-comply, 'di ba? Then more than willing naman si City Hall, si OBO to accept the application. Pero yun nga, yun ang mga, sabi mo nga, as built na kasi natayo na. So, kung ano man yung violation nun at natayo yun, talaga kailangan i-comply, ayusin. Kaya minsan doon nagkakaroon ng problema or yun nga parang misunderstanding. Kasi katulad yan, sinabi natin, balikan natin yung JMC, sinabi doon 3, 7 or 20 days. So, kami sa OBO, ginagawa na namin, syempre sinabmit mo yung papeles, no? We will act on it. Now, within 7 days or 3 days, 7 or 20 days, maibalik sa applicant. Ibig sabihin, kailangan may sagot. Now, yung sagot, hindi necessary approve. Diba? May mga comments or pero anong ginawa rin namin? Doon sa JMC, naka-explain na rin yon how the OBO will present all your compliance. So, holistic ang approach. Ibig sabihin, hindi na yung katulad dati na pagpunta mo kay OBO, chechikin, kulang to, babalik ka. Pagbalik mo, iba yung nag-inspect, iba na naman hahanapin, di ba? So doon naiinis ang applicant, di ba? So ngayon, ang ginawa namin, dadaanan na lahat. Isahan na lang, tas nakasulat. So pagbalik, kompleto na ang comments. Para pag sinuli ko sa'yo, binalik ko sa'yo, i-explain ano yung mga dapat i-comply, ano yung nakitang findings, para pag binalik mo, yun na lang i-comply mo. Di ang ganda, di ba? Pero, dahil binalik sa'yo yun, the time cuts. So ulit. Oo, siyempre. Baga magre-reset yung time. Oo, 3 buwan bago mo binalik. Hindi mo pwede sabihin 3 buwan inabot yung permit ko. Hindi. Within that particular period na 7 days, dapat maibalik namin sa applicant. Pero ang sagot nga, it's either yes, okay ka, compliant ka, or revision. For revision, ito yung compliance sheets mo na nandoon na lahat. Yes. Okay, architect. Pagka ito personally nangyari sa akin. I don't know if you'll be comfortable to talk about this, pero I'll put it out there. Nangyari sa akin, nung may in-apply ako for a project, may bumalik sa akin, pero walang comment. So, nung walang comment, ang sabi lang is hindi approved. So, syempre, lapit sa akin si client, architect, baka pwede ka makipag-usap dito. Kasi hindi ina-approve. So, punta ako ng LG, ng OBO. Tapos, tinanong ko siya, sir, ano po ba yung comments para ma-revise namin, blah, 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 blah. Ang sagot niya sa akin, basta mali. Basta mali, baguhin mo, hanapin mo yung mali. So, yung specific plan is not architectural. It's pang-engineering eh. Hindi ko lang sasabihin kung anong klaseng engineering, no? Pero pang-engineering siya. So, syempre, hindi ko naman pwedeng, ibalik yun sa engineer ko nang walang kahit na ang pangit, parang ang hirap din for me sabihin, basta mali daw, baguhin mo. Parang ang hirap. So, paano pagka ganun? Okay. Tama ba yun? Anong dapat gawin? Sige. One, that's why we tried to present the JMC nga as clear as possible na procedural. Kasi nga hindi clear sa building code eh.
So ito ngang GMC natin na dapat lahat na ng building office. So I don't know kailan yan, kung recent Ay, lang. medyo matagal na. Kung Medyo matagal na, po. baka hindi pa covered ng GMC. Wala No? pa, Pero wala pa. ngayon kasi, ang ano ngayon is, one, the building official kami, through the PABO and in the NCR, the BOOM, we conduct at least 4 regional technical seminars. No? 4, every quarter yan, approved by the Secretary of DPWH. Every quarter meron kaming technical seminar, all building officials sa area na yon or ano no, para ma-update sa mga ganito, para makascade ko ano yung mga directives from the national. Kasi nga what we want to achieve is to standardize. Kasi yun ang hirap nga nung sa ibang ganito, sa iba so naayos na natin sa form, naayos na natin sa documentary requirements, Implementation pa. naayos na natin sa how to evaluate, 'di ba? Tsaka yung compliance sheets, 'di ba? So fees naman are standard. Pero sometimes LGU provides additional kasi nga through their local ordinances, 'di ba? So wala naman tayong magagawa doon on the fees, no? Pero at least the procedures, and even the time nasa standardize na natin. Ngayon, yung mga ganong comments or what ang masasuggest ko lang doon is kumbaga siguro Kukulitin ko na lang. kukulitin mo na lang siya. Yes, kasi ang hirap, 'di ba? May subjective 'yon eh. Pero baka hindi lang maganda mood niya ng araw na baka. yun. Pero hindi, ang kagandahan kasi lang ngayon nga. Kaya sabi ko sa'yo, baka before pa yan ng GMC. Matagal na to, matagal pag na ngayon, may no choice kasi ang lahat ng LGU, they need to release a compliance sheet kasi as mandated by the GMC. Kaya ikaw naman as technical, kasi yun din ang problema. Okay, hindi lahat po na nag-a-apply ng building permits are technical. Minsan, inutos mo sa messenger, liaison, mag-submit. Yes. Yung magre-receive din, kung halimbawa may compliance, ang pinakukuha mo, minsan messenger lang din, helper, hindi technical or hindi yung owner. So, sa OBO, mandate na kailangan i-explain kasi kung sino eh. So, doon baka loose in translation. Kaya diba? nga ako yung pinapunta na ng client. Kasi, maski si owner, hindi technical yun. So, kahit anong ipaliwanag ko dyan, correct. oo lang yun, di ba? Pero di ba dapat nakasulat? That's why pinasulat na. Kaya ngayon, sinulat na namin na para pag inuwi yun, pag binasa ni technical person, alam na niya, maintindihan na niya na ito yung mga kulang. Kasi baka may checklist ka, ito yung mali. Yes. Kasi nga, sa experience natin, yan yung mga nangyayari. Kaya minsan, helper, driver, kung sino yung pwedeng utusan. Kaya, kumbaga, kahit in-explain namin, di ba, may effort ang city to explain, the office to explain, pero yung kabilang side, hindi naman technical. Hindi rin naintindihan. Or even the owner nga is not that technical, di ba? So, address kasi lahat ng findings na yon sa technical professional di ba? Yun ang kakaibahan ng ibang permits na kinukuha sa City Hall sa building permit technical. Yun naman pala. Alam mo ba, ako personally, sinasabi ko rin to even sa estudyante ko, hindi talaga ako nagpa-process ng building permit. What I do is, from the start pa lang na kinakausap ko si client, I tell them hindi po ako gumagawa nito. But I can refer you to somebody who's doing it. Kaya ako personally, I have wala akong masyadong experience dyan. Unlike, yun lang talagang pinatawag kasi nagpatulong na ako. Pero, yun nga, may reason is, kasi nga ang hirap pumila, ang hirap intindihin, ang hirap magpabalik-balik and all that. Well, yun ang stigma. Yun ang impression natin na mahirap kumuha ng long lines and all. That's why, sabi ko nga, I'm fortunate enough when I jump in the joint government service together with my talagang visionary leaders, yung mga boss natin, di ba? Through Mayor Rex, now Secretary, and then Mayor West. May vision kasi sila din Kaya nga ang isa naming pinatupad sa Valenzuela is yung 3S Plus Electronic Terminal. Kung kanina sa introduction, di ba, nilagay natin yun. Kasi that's first in the Philippines, the first in the country, that the fully automated building permit application system in a kiosk type. So parang ang concept ko noon, nung diniscuss namin ni Mayor Rex, i-develop namin yun is parang Citibank. Parang naka-ATM ka lang. Wala kang kausap na teller. Lang, di ba? Tapos 24-hour banking yun, di ba? Puro computer lang noon, di ba? So ito, ganun din. If you go to OBO, Valenzuela, wala kang kausap na tao. May kita mo lang yung terminal. Tapos parang ATM yun, susundan mo lang siya, piliin ang aplikasyon na gustong applyan. Parang nagtatagalog siya sa salita. Tapos, may Dropbox, hulog mo lang yung papers mo doon, bibigyan ka ng claim stub, and then alis ka na. So in less than 10 minutes, hindi ka magbababad sa opisina. 10 minutes, alis ka na. Then alam mo, pangarap ko yan. You got your claim stub. Yes, and then the claim stub will tell you
babalik ka in 2 days. After 2 days, babalik ka para you get the comments, di ba? Kung okay, compliant, you get your order of payment, di ba? Pag na-com order payment, bayad ka, kaliwaan, i-issue ang permit, di ba? Ganun lang kabilis, no? So, doon nabuo yon yung electronic terminal. And then, ano pa yung innovation na ginawa namin sa Valenzuela? Yun nga, we try to standardize the evaluation naman sa loob. Kung ano yung checklist na hinahanap, ito lang. Para hindi siya depende sa mood. Hindi, pero sa totoo naman, minsan, tama ka rin kanina eh. Kung hindi maayos yung sinubmit na plano, paano namin din siya ipapasa, di ba? Parang ganun eh. I mean, we are, alam naman namin kailangan naming i-revise. And ready naman kami kung meron talagang comment, di ba? Diba? Kaya So, naman wala. hindi katulad yan. Minsan nakakalimutan i-submit reflected ceiling plan. Di ba? Kasi floor plan, minsan kulang pa ng elevation. Eh, maliwanag naman sa building code. 4 elevation, 2 section, reflected ceiling plan, di ba? Sa floor plan, ano dapat ang makikita. Toilet details, kitchen details, stair detail. Di ba? Nandun naman lahat yun eh, no? So, sa structural plans, nandun eh. Ang maraming kadalasan bumabalik, experience din namin, electrical plan. Kasi na wala yung calculations. Merong load schedule, wala yung calculation. Oo. PRC na ang sumulat sa mga OBO, reminding them that part of the building permit requirements are short circuit, diagram, low voltage at saka yung short circuit. Basta tatlo yun eh. Na design analysis, 'di ba? Yun. Saka yung yung kino-compute ng extra. Basta yun. Kumbaga sa design, parang sa structural, may structural computation, 'di ba? Sa plumbing, may sizing tayo. Yes. So same din sa electrical, may sizing din. So may design siya, meron siyang analysis, 'di ba? Lalo na yung sa mga voltage nila. So yun ang kadalasan nawawala. Kaya nasanay tayo na ang sinasubmit ng load schedule at saka riser. May konting computation lang yun doon sa babae. Tsaka riser. Pero wala pa nga wala noon yung design yung analysis. Yung binanggit mo ng may isa akong binanggit voltage drop, yan. Yun. Voltage drop, Hindi, short circuit calculation. Yan yun. Marami yan. So yun ang kadalasan ng hinahanap. Kaya nga sabi ko, hindi lang it's a multi na professional. Hindi lang siya dominated ng architects, 'di ba? So marami tayong katuwang na mga professional na para mabuo yung isang plano. And syempre, tayo naman sa side ng implementing side, 'di ba? We always, because of the ease of doing business also and the different kumbaga championing ng mga local government, like sa amin talagang sa Valenzuela talagang andun pagka nauuna kami, 'di ba? Pagka mga ganyan technology and all. So at saka ang gusto ko pang i-share kung ano man is now, since we have the electronic terminal na, ngayon meron na kami ngayon na yung CFEI, yung Certificate of Electrical Inspection, pag magpapakabit ng kuryente or what, pwede nang online. So online ka mag-a-apply. Okay. Pag makikita mo rin yung assessment, online ka magbabayad. Tapos i-email na lang sa iyo yung certificate. Tapos we don't issue the certificate. We issue QR code. QR code na matatanggap mo. Iwas peke din. Tapos pagdating mo kay Meralco, si Meralco ang may scanner. Pag scan nun, lalabas sa screen niya yung Certificate of Final Electrical Inspection. Ang galing. So hindi ka na pupunta ng City Hall. Yes, oo. Saka yun na yun. In-apply Lalabas mo. na siya agad. Pag nakuha mo yung yellow card, di ba may yellow card yung Meralco tinatawag, no? Tapos mag-online ka lang, tapos upload yung mga ilang requirements, kahit picture sa cellphone, konti lang naman yun, and then may lalabas na assessment, you pay. Pag okay, you get the QR code online. So hindi ka na pupunta. Balik. Yes. Okay, that's nice to know. Alam nyo, nabanggit ko sa'yo kanina, no, nung kwentuhan session pa lang. I think 2018 when nag-isip ako ng ganyan, I was supposed to create a startup of digitalizing this. Kasi doon yung nga, para mapadali, mapasimple and all that, nagagawa na pala ngayon. So, it's good to know. So, marami pa tayo pagkakwentuhan, Architect Ed. But, singit muna natin. We would like to do a short Archi News. Of course, a few days ago, tayo po ay nagdiwang ng ating 51st anniversary for the United Architects of the Philippines, where meron po tayong konting video para ipakita muna kung ano yung kaganapan ng ating 51st anniversary. Today, we're celebrating our 51st anniversary. And that means that we have gone over half century already. And what we
are doing now, I hope that this will continue on even after we have outlived our lives on earth, and the love and kindness for each one of you will remain as one UAP family. I think signature of every person represents himself as a unique person, and that would also the embodiment of all his creation as an artist. This book belongs to you, and tonight you make it complete by signing it, by celebrating it, and by carrying it into the future. I was awed and overwhelmed by what I am seeing, how the UAP became as complicated as it is today, and how it covers the entire country. Tonight, we do three things. We remember, we celebrate, and leave our marks. Tonight, we gather to celebrate that foundation, to honor the hands that built it, and to launch a book that captures it, so that those who come after us will know with certainty that they stand on the shoulders of giants. Welcome to the 51st Foundation Day Dinner of the United Architects of the Philippines. Welcome to Imprints of Excellence. Let us give each other a big, big round of applause. That the future generation, when you open this after 25 years, you will not only remember me and my signature, but also all the perseverance and the work we did in UAP and the UAP headquarters, and that you may continue what we have envisioned for the future architects. This book is not just a record of dates, it is a testament to the movers of progress and the pillars of our profession who have brought us to this 51st year. Right, so the signature represent the legacy that I have left when I was national president in 2005 until 2007. And from there on, I continues to serve in our beloved organization. And I do hope that this would inspire our future members and leaders in UAP to serve the organization. Remember, let us focus on 4 areas, and this is the profession, the professionals, the professional organization, and the professional product. Imagine, we have done milestones project of our organization, focusing on quite a number of activities, promoting architecture, promoting architects, and not only locally, but internationally and globally as well. So, to my dear friends, colleagues, members, and future leaders of our organization, let's work together
As our name says, United Architects of the Philippines, let us be united and work towards the success of our organization. Happy 51st anniversary. Happy 51st anniversary UAP. Happy 51st anniversary UAP. Happy 51st anniversary to our beloved organization, the United Architects of the Philippines. First anniversary UAP, and of course habang nagdiriwang sa headquarters, marami po mga iba't ibang chapters din ang nagdiwang. So pinagdiwang ng UAP ang 51st noong March 26 actually, and then on the 27 may mga temang Building of Nation din ang iba pang chapters. Sa loob ng mahigit 5 dekada, patuloy na ginagampanan ng organisasyon ang mahalagang papel sa paghubog ng mga Pilipino architects at sa mga pagtataguyod ng professional excellence, community service at innovation sa larangan ng arkitektura. Bilang bahagi ng selebrasyon, pinangunahan ng UAP Negrense Chapter ang Negros Building Construction Exposition or NBEX 2026 na ginanap sa Ayala Malls Capital sa Bacolod City. Dinaluhan ito ng iba't ibang suppliers ng construction tools at materials na nagpakilala ng kanilang mga pinakabagong produkto at serbisyo para sa industriya ng construction. Pinangunahan ng aktibidad ni na UAP Negrense Chapter President Architect Julius Rasmo, NBX Director Architect Cesar Ken Panisales, District C2 Director Architect Ryan Gala, Architect Area C Vice President Architect Hills and then FUAP at UAP National Auditor Architect Ramon Teruel. Ayan, ang gabi konsepsyon ng UAP. Nakiisa rin sa okasyon ng Bacolod City Mayor, Bacolod City Vice Mayor Honorable Calao Puentevella at guest speaker na si REB National Chairman Ruel Abuena. Samantala, kinilala rin ang tatlong UAP chapters sa Visayas, ang UAP Bacolod, UAP Cebu at UAP Iloilo na nagdiriwang kanilang 50th Golden Founding Anniversary bilang pagkakilala sa kanila sa contribution sa profession. UAP Cebu po ang pinakaunang chapter. Sa patuloy na pag-unlad ng arkitektura sa Pilipinas, nagsisilbing mahalagang plataforma ang NBEX upang ipakita ang inobasyon na construction at palakasin ang papel ng mga arkitekto sa nation building. Maraming salamat, Architect Mary Margaret Zaragoza para sa Archinews na ito. And of course, maraming salamat din sa partner ng mga arkitekto at tagapagtaguyod sa pagpapalaganap ng kamalayan o awareness hinggil sa construction and architecture, ang Buildright and Sinclair ng Magna Prime Chemical Technologies Inc. At iyan ang Archinews para sa ating Archivives. Tamang-tama, nation building ang usapan. We still have Architect Edison Ching Padilla to continue with the nation building theme, no? Kasi saktong he is part of the other side, no? Yung the building official side. Napag-usapan na natin kanina paano yung mga innovation, napa-streamline, mga ordinansa, mga programang nagawa na, no? Para mapadali, no? And what are the things that we could also understand para mas maging simple at mas madali ding makakomply, no? Iwas sakit ng ulo mga arkitekto. In general, ito po madalas na natatanong sa akin kasi maraming, nandun tayo kanina sa penalties, etc., no? Maraming nagtatanong sa akin sa The Digital Architect page, lahat ba ay kailangang mag-apply ng building permit? Sa building code natin, ang nakalagay na parang exemption lang is if it is vernacular architecture, meaning bahay kubo, ordinaryong bahay kubo, and it should be below certain 15,000. Below 15,000 lang na construction cost. Nag-search ako ng bahay kubo na yung ready-made na 3x3 ang size. 18,000 na yung presyo. That was years ago. Yes, so, ibig sabihin, even the bahay kubo sa ngayon,
hindi napasok doon sa exemption na yun. Ano bang magandang guidance dito? Marami namang provisions. May mga exemptions like basic renovation, 'di ba? Repair of roof, repair of doors and windows, paglalagay ng mga grills, 'di ba? Paano kung fence? Ang fence kailangan talaga ng Kasama fence yan. permit kasi ano yan, minsan ang magiging problema sa ganyan is encroachment eh. 'Di ba? Pag nagfe-fence, so talagang ang critical naman doon is the relocation survey, kaya line and grade talagang tinitignan naman diyan, no, boundaries, no. Pero sa building code, yun lang mga repairs and for human Yung urgent lang. for human habitation talaga. Bakit natin nire-require din ang building permit na nga kahit maliit, ano? Kasi nga pag humingi ka ng kuryente, Correct. diba? Doon din naman pag humingi ka ng kuryente, naghahanapan ka ng building permit, diba? Mahirap naman bigyan natin ng buti nga ngayon may mga ready solar na, kaya yung mga garahe lang, 'di ba, yung open, ba, yung lote finance mo lang, 'di ba, nag-fence ka eh. 'Di ba? Wala talaga ng metro yun. Hanggat wala kang metro. Walang metro yun, 'di ba? Oo, kasi tawag dito. Hindi naman pwedeng walang hindi metro pwedeng ng matagalan. metro nang wala kang building permit kasi requirement talaga yun, ano. Pero yun nga, tas ang limitation talaga is kung bahay kubo or yung using local materials of vernacular, 'di ba? At saka less than 15,000. All government projects are exempted from payment of fees, 'di ba? So pero Payment of fees, but pero they are meron not pa rin, exempted in correct. securing building permits. correct. Yes. Kaya nga lahat naman covered. Maliwanag naman sa section 301 yun, eh, 'di ba? All firms, corporation and even instrumentality of government, 'di ba, are required to secure a building permit. Paano ang sasagot natin sa, alam mo naman, ang mga common excuses ng mamamayang Pilipino na, mahal simple lang naman papagawa namin, dadagdag pa yan sa presyo. How could we explain? Well, again, babalik nga tayo dun sa yung kanina mong example na at first, tinitignan kasi natin siya kagad as cost, 'di ba, or as expense. Pero in the long run, 'di ba, ito kasi yan eh. Actually, marami rin nagtatanong sa akin, bakit pag lupa, ang titulo tinatabi natin? Kasi yung titulo, yun yung parang birth certificate ng lupa. Correct. Yung building permit at certificate of occupancy, yun ang building permit, yun ang birth certificate ng building. Ba't hindi natin tinatago yun? Ba't di tayo kumukuha? Part yun, nakatayo na yun sa lupa eh. Correct. O, di kung may titulo ka, lupa lang ang meron kang proof na sa'yo. 'Di ba? Yung building na tinayo mo, yung bahay na tinayo mo, kung ano man yun, wala kang proof kung wala kang building permit. So, ganun din yun. So, parang malaking bagay na bigyan natin ng importansya yan. Kasi una, dumaan sa proseso na bigyan ng permit, pinirmahan ng mga professional. Yung hindi ka kakabahan na matutulog ka sa bahay mo na baka ano mangyari. Kasi, do you remember, we have the civil liability, di ba? 15 years. Ang building permit, 15 years, di ba? Ang professional liability is 15 years. Na ang building dapat, pag tinayo natin, will last up to 50 years, di ba? So, wala kang agam-agam, 'di ba? Yun ang kapalit noon actually. And then sabi nga natin, kung wala tapos biglang ni-require, di ganun din. laking din ang gastos, problema may pa. penalties pa. Doble pa. Doble pa. At saka yung sakit ng ulo talaga doon, 'di ba? So, ang sa atin is one is really seek professional advice and then the services of a professional, architects, engineers, nandiyan. Katuwang natin 'yan. And then, yun nga, prior to construction, secure a necessary permits din para ikaw rin kampante ka na yung building na itatayo ay compliant, 'di ba? Kasi yun nga, wala kang agam. Investment yan eh. Yes. Investment yan. Hindi naman siya mura eh. Oo. 'Di ba? Ayun na nga, tapos isusugal mo. na yung tamang dokumento para doon. Yes. Siguro sabi nga mindset lang din kasi pagpalagay na natin nung araw, malaming nung araw ganun ang proseso and because of the legislations and our innovative leaders, marami na ngayon talaga na nagli-lead naman, na nakakaintindi at meron talagang vision na napapaganda naman. Like ito, kung hindi ito sinimulan nung ease of doing business or even nung time na spearhead by the DALG, nung tinawag din kami. At yun ang maganda ngayon, tinatawag na ngayon yung mga ground people. So kami yung nag-i-implement, kami yung hininga ng feedback. Kaya nung lumabas yung mga JMCs, yung mga letter of instructions from the national, ang daling i-implement kasi we were there.
Sa inyo dumadaan Oo, yun hindi eh. katulad- Alam niyo yung mga problema, Yes. yung mga hinaingat, Yes. sakit ng Tsaka ulo, yung para mga- mapapadali yun. Oh, tsaka minsan kasi nangyari, ang directives galing sa taas, tapos pagbaba, parang paano implement ito, di ba? Ganon. So, ngayon, tapos with our, yung sa amin sa Pabo and sa Boom, we cascade it to our members so that mas maraming makaalam. At ito na yung nagiging standard. And later on, and hopefully, maging na siya, talagang all throughout the Philippines. No? Yes. Ay naku, Architect Ed, bitin na naman ang ating kwentuhan. Pero napakarami na naming natutunan. Yeah, thank you. There will be a lot of more information. Ito regalo ko sa'yo. Ayoko na tanggalin tong nasa harap. Ayan. Nakapwesto na siya eh. Pero, gaya ng mga tanong na naliwanagan natin, no? This book answers also a lot of things. Ito po ay sinulat ko, hindi ba, bahay-bahay, paano nga ba magpagawa? So kung ikaw ordinaryong Pilipino, ordinaryong tao na nangangarap magkaroon ng bahay, marami pang tanong, this book will help you with that. So matuturuan ka nito yung ano mga dapat intindihin, ano dapat isipin, ano dapat i-prepare. Pero sabi ko nga, ito binubuyo ko na si Architect Ed. Yeah, thank you. Para sa yan, Architect Ed. Thank you. Ganda Binubuyo ko na si Architect Ed kasi sabi ko, dapat may masigundanahan to. Dapat Yeah. may kusunod siya na specifically naman regarding the building permit application. oo. Kasi yun din typical na problema rin ng mga nagpapagawa na. Gawa naman tayo ng guide, Yes. step-by-step guide ng pagkuha ng building permit. Ayan. Yes. So, dahil meron ka ng idea at magpapagawa ka na ng bahay, kasunod naman nun, yung tamang proseso at permit. Yun. Correct. Para Ayan. maganda yun. No? Next, so may kasunod na kagad. Yes, no? abangan niyo po yan. Magkakaroon kami ng libro ni Architect Ed Yeah. soon. But of course, we would like to thank you for Thank you, being thank here you, with thank us. Bitin na bitin ng kwentuhan, pero kung nabitin kayo, hintayin niyo yung libro namin na susunod. Of course, I would like to thank our team. Pasulat naman ng mga pangalan, hindi ko pa rin memorize. Yan. Of course, we have Jerome Canzana, Engineer Alex Fuentes, and Glea Contillo. Maraming salamat sa, meron pa, si Jade Ronato. Yan, maraming salamat sa pagtulong sa ating episode for today. Susunod na po ay Target on Air ni Carex Cayanon. Panahon na para sa isang oras ng kaalaman, inspirasyon at tagumpay. Dito sa DZME Radio TV, sama-sama tayong mag-VIBE. Sama-sama tayong mag-vibe. Victory and blessings every day. From Monday to Friday, 2 to 3 p.m. Hatid namin ang smart learning, family wisdom, school empowerment, wellness vibes, at Counseling for Life. Live on DZME, 1530 Radio TV, Facebook, YouTube. Kaya't saan ka man, siguradong abot ang good news at good vibes. Kapag para sa taong bayan, dapat bawal ang palpak, bawal ang fake news. Tumutok na sa BKS, alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, kung saan hatid ni Miss Nancy Carvajal ang mga latest balita, kwento at serbisyo, eksklusibo at may resibo. Lahat yan sa BKS, straight from the source. Narito ang DZME News Flash. Mga pangunahing balita na oras-oras inihahatid ng DZME News and Current Affairs. DZME News Flash. At ngayon, sa detalye ng mga balita. Magandang hapon, narito ang balita sa oras na ito. Panukala para maisama na sa basic necessities ang mga produktong petrolyo isinusulong sa Senado. Detalye ng balita mula kay Dang Garcia.
Bilang tugon sa lumalalang krisis sa langis na nagpapabigat sa maraming pamilyang Pilipino, isinusulong ni Senator Bam Aquino ang panukala upang isama ang gasolina, diesel at iba pang produktong petrolyo bilang basic necessities upang maipasama sa price control ng pamahalaan. Sa paghahain ng Senate Bill No. 2011, sinabi ni Aquino na tutugunan ng panukala ang kakulangan sa Republic Act No. 7581 o ang Price Act sa pamamagitan ng pagsasama ng mga produktong petrolyo sa listahan ng mga pangunahing pangangailangan na maaaring patawad ng price ceiling sa panahon ng national emergency. Sa kasalukuyan, tanging liquefied petroleum gas at kerosene ang itinuturing na basic necessities habang ang gasolina, diesel at iba pang produktong petrolyo ay hindi saklaw ng price control mechanism. Pinapalawig din ng panukala ang allowable period ng price control sa mga produktong ito mula 15 araw patungo sa 30 araw upang matiyak na mananatiling epektibo ang mga hakbang ng gobyerno sa gitna ng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo. Bukod sa paglalagay ng mga produktong petrolyo sa ilalim ng price control, isinusulong din ni Aquino ang suspensyon o pagtatanggal ng 12% value-added tax sa mga produktong petrolyo na anyay makapagbibigay ng malaking ginhawa sa mga Pilipinong apektado ng tumataas sa presyo ng langis dulot ng krisis sa Middle East. Mula sa Senado, ako si Dang Samson Garcia para sa DZME Radyo TV. Para sa iba pang balita at impormasyon, sundan ang aming Facebook page, DZME 1530 o mag-login sa www.dzme1530.ph. Mula sa News Center ng DZME, ang Radyo TV. Ako po si Jade Ronato. Sumainyo ang DZME News Flash. Mga pangunahing balita na oras-oras inihahatid ng DZME News and Current Affairs. Abangan ang susunod pang maiinit na balita dito lamang sa DZME News Flash. May Radio Time, it is now 2:51 in the afternoon. Me Radio Time is brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Fuji Denso. Quality above all. Upgrade your home. Upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. Whirlpool. Sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. MX3. Dito ako believe. Technogas Technique. Your cooking partner. That's the Technogas technique. PAGCOR. Play confidently. Log on to www.pagcorguarantee.ph. Me Radio Time is brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Exciting na bagong saya ang hatid ng Bingo Plus Mystery Box Go! Araw-araw kumpletuhin lang ang daily tasks sa Bingo Plus app para makakuha ng mystery boxes. Buksan ang bawat mystery box at tumanggap ng isang collectible Bing Bing logo. May 9 na iba't ibang Bing Bing logos na pwedeng kolektahin. Kapag nakumpleto mo ang lahat, may extra grand prize na naghihintay sa iyo. Mas maraming tasks na matatapos, mas maraming mystery boxes ang mabubuksan. At mas maraming ring rewards ang pwedeng mapanalunan. Kaya ano pang hinihintay mo? Kumpletuhin ang daily tasks at simulan na ang iyong Bingo Plus Mystery Box Go Adventure. Tandaan, maglaro ng responsable. Ang paglalaro ay para sa kasiyahan lamang. Bingo Plus Mystery Box Go. Mas maraming tasks, mas maraming boxes, mas maraming rewards. Gaming can be addictive. Know when to stop. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. License ba yan ng PAGCOR? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! Talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsible gaming at pagcor.ph. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. Start strong with internet that's fast, reliable, and easy on the budget with Cable Link. Lightning fast internet for streaming, gaming, and work. Perfect for speed seekers. On the court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength.
Every win excites you. Every loss shapes you. We rose above the odds. So can you. Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool Zen Inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Life is a big celebration. Ako si Lucette De La Rosa, corporate event organizer and event host. I am glad I have MX3 Capsule to back me up in every event. Let's celebrate life with MX3 Capsule. Dito ako believe. Hi, I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Fashion is ageless. Parang ako lang. Life is beautiful with the MX3 Capsule. Dito ako believe. MX3 reminds everyone to stay vigilant against scam messages. The company does not send cash promos via SMS. If you receive a message claiming you won money from MX3 and asking for personal information, do not respond. Always verify announcement through official MX3 channels. It's a beautiful life.